Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Sa araw ng Pentecostes, apat ang mga biyayang ibinibigay ni Kristo muli na buhay. Ipinag-ood niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad at ang kanyang kapangyarihang magpatawad sa nagkakasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapatatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsalita sa lahat. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong linggong ito ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes, ang pagpanakaw ng Espiritu sa mga alagad ng Panginoon. At ngayong linggo ito ay ang kaarawan ng ating inang simbahang Katoliko. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo ngayon, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabawalan mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsupo po at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, lumapag ang Espiritu Santo sa bawat apostol sa anyo ng dila ng apoy. Ito ang hudyat ng pagsilang ng bagong bayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy habunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem.
mga taong panasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya, na sakop ng Cyrene, at mga nakikipagpanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong pagmula ng ating Panginoon Kristo. Sino'y sumurito ng iyong puri. Espiritu'y
ikalawang pagbasa. Ang Espiritu ang siyang nagbubunsod upang ang lahat ay mapag-isa. Ang kanyang mga handog ay hindi dapat na magdulot ng pagkakahiwa-hiwalay, kundi pagkakaisa at kapayapaan sa mga pamayanan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabing ninuman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng tao, gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kalooban na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi. Iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o Malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa iyo kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigan patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan ng buhay namin dangal. Marumi palinisin, lantay panaliwain, sakit namin gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwa-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ko ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo.
Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maligayang kapistahan ng Pentecostes at happy birthday sa ating inang simbahan. Ngayon ay kaarawan ng ating inang simbahan, ang simbahang Katoliko. Mga kapatid, napakinggan po natin sa ating Ebanghelyo, sabi dito, sila'y hiningahan niya. Hiningahan ng Panginoon ang mga alagad. Mga kapatid, tingnan niyo ang katabi ninyo, humihinga pa ba yan? Kayo pong mga nagsisimba sa bahay ninyo, humihinga pa ba kayo? Di ba may iba, no? Pagkagising mo sa umaga, ginigising mo yung kamag-anak mo, hindi na gumigising, no? Huminto ng huminga. Di ba? Nalagutan na ng hininga. Ang hininga ay tanda ng buhay. Malalaman mo ang tao ay buhay kapag siya ay humihinga. Di po ba? Pag sinakal ka, hirap kang huminga. Kaya kuminsan, pag nararamdaman mo ang hirap ng buhay, ang bigat ng buhay, sinasabi mo, ang hirap huminga. Napapabuntong hininga ka na lang. Hay. Di ba? Humuhugot ng malalim na hininga upang magkaroon ng kaluwagan sa hirap ng buhay. Napakahalaga ng hininga. At sa bawat paghinga, tayo ay binibigyan ng panibagong pagkakataon. Sa bawat hininga, mayroong bagong simula. Kaya na di ba sa umaga, no? Sa bawat hininga, ang unang hininga, no? Ay isang tanda ng panibagong simula. At kailan tayo unang hiningahan ng Diyos? Nung tayo nilikha sa Genesis, nung nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong yung tao at ito ay nagkaroon ng buhay. Ang hininga ay buhay ng Diyos na nasa atin. Nung hiningahan tayo sa ilong, tayo ay nabuhay. Mga kapatid, harapin mo yung katabi mo. Subukan mong hingahan sa ilong. Tingnan natin kung mabuhay yan. Sigurado patay yan. Sana tigit nakalimutan mo, mag-toothbrush. Sabi nga, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay ang iba. No? Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, hiningahan ng alagad. At tayo din ay hiningahan ng Diyos. At ang bawat hininga na nasa sa atin, ng buhay na nasa sa atin, ay hindi sada ng ating buhay, kundi ito ay buhay ng Diyos na nasa atin, na ipinahiram lang. Kaya nga kapag may namamatay, di ba, ay binawian na siya ng buhay. Bakit binawi? Kasi ito ay pinahiram. Kaya mga kapatid, ang bawat hilinga na meron tayo, ang bawat buhay na meron tayo, ingatan natin. Huwag nating sabihin, di ba, madalas sinasabi natin, wala kang pakialam, huwag mong pakialaman buhay ko ito. Di ba? Hindi ganon. Yung buhay na nasa atin, hindi saganang buhay na sa atin lamang. Ito ay buhay ng Diyos. Kaya wala tayong karapatang kitilin ng ating buhay, wala tayong karapatan na sayahin ng ating buhay. Di po ba? Kundi anong dapat natin gawin? Palaguin, pagyamanin at ingatan. Sapagkat iyan ay regalo ng Diyos sa bawat araw na tayo ay gumigising. Sa bawat araw na tayo ay humihinga. Naaalala sana natin ang kagandahang loob ng Diyos. At sa bawat paghinga natin, makita natin kung paano tayo binibigyan ng bagong pagkakataon ng Diyos na ituwid ang ating buhay, pagandahin ang ating buhay. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, nung hiningahan ng Panginoon Jesucristo ang kanyang mga alagad, binigyan niya sila ng bagong buhay.
Alam naman natin ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay kahapon o kagabi. Kung napanood po ninyo yung episode namin ng Full Force, yung kay Bishop, anong sabi ni Bishop doon? No? Yung kanyang paninilay sa Pentecost. Nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, yung mga alagad ay para din namatay. Kaya nga sa pagtitipon nila dito sa Ebanghelyo, nakapilit ang pintuan. Ayaw nilang makita, ayaw nilang lumabas. Kasi nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, para na rin silang namatay. Subalit nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakita sa kanila sa puntong ito ng ating Ebanghelyo at hiningahan sila ng Panginoon, binigyan sila ng panibagong buhay, binigyan sila ng panibagong simula. Kahit alam naman natin na ito mga alagad na ito at ano ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi ganun ang Panginoong Jesucristo nung nagpakita siya. Hindi niya iniwanan ang kanyang mga alagad, kundi binalikan niya sila at binigyan ng bagong buhay. Hindi niya rin sila binalikan para gantihan sa ginawa nilang pag-iwan sa kanya. Kundi makikita natin sa Ebanghelyo, nakita natin sa Ebanghelyo, hininghan sila ng Panginoon at sinabi, ang patawarin ninyo sa kanilang kasalanan ay pinagtatawad na nga. Ipinakita dito sa Ebanghelyo na kung saan si Kristo sa pagbibigay niya ng bagong buhay, binigyan niya rin sila ng pagkakataon sa kanyang buhay kay Kristo. Dahil dito, pinatawad din ni Kristo kung paano sila ay pinatawad ni Kristo sa kanilang pagpapanibagong buhay, dapat ganoon din ang kanilang gawin, magpatawad. Sa madaling salita, sa pagbibigay nila ni Kristo ng buhay sa mga alagad, binigyan din ni Kristo ang kanyang mga alagad ng bagong misyon. Ang misyon ng pag-ibig na kung saan ang pag-ibig ay mamamalas sa pagpapatawad sa isa't isa. Mga kapatid, ganun din po tayo. Sa bawat araw ng buhay natin, hindi lang tayo basta-basta nabubuhay sa mundong ibabaw. Gigising, kakain, matutulog, magsi-cellphone, manonood ng TV. Hindi lang ganun yung buhay natin. Kundi sa bawat pagkakataon na tayo ay gumigising at nabubuhay, meron tayong misyon sa buhay. At saan makita natin ito? Kung paano ang alagad binigyan ng panibagong misyon ng ating Panginoong Jesucristo, tayo makita natin ang ating misyon. Tanungin natin ang ating sarili ngayong linggong ito. Pagnilayan natin, ano ba ang dahilan kung bakit ako nabubuhay? Para din sa kape, no? Para kanino ka bumabangon? Anong dahilan ng iyong hininga? Para lang pa mag-cellphone? Para mag-ML? Diba? Para mag-Facebook maghapon? Hindi. Mayroong misyon. Ang misyon ay maging alagad ng pag-ibig. Diba? Tayo ay inatasan ng Panginoon na maging alagad ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig, ang lingwahe ng pag-ibig ay kayang maunawaan at maintindihan ng lahat. Sa tuwing tayo ay nagpapangalan ng pagmamahal, sa tuwing tayo ay nagmamahal, isinasabuhay natin ang diwa ng Pentecost. Sa paanong pamamaraan? Sa unang pagbasa na pakinggan natin, bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad at sila ay nangusap sa iba't ibang lingwahe at sila ay naunawaan ng mga tao. Diba? Kahit iba yung kanilang lingwahe o kahit iba yung lingwahe ng iba, nauunawaan sila ng iba dahil sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ngayong Pentecost, no? Pinagdiriwang natin ang pagpanahon ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay suma sa atin at dahil ang Espiritu Santo ay suma sa atin, tayong lahat ay may kakayahang mangusap din sa puso ng bawat isa. Ang lingwahe ng pag-ibig ay kayang unawain kahit sino, kahit anong lahi, kahit anong kulay, kahit anong estado sa buhay, kayang unawain ang pag-ibig. Kaya mga kapatid, ipahayag natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kailangang magsalita gamit ang ating mga bibig upang maunawaan ang ating pagmamahal. Ang kinakailangan lang ay ang sinserong pusong nagmamahal para sa iba. At paano natin ito sisimulan ngayong tayo ay layo-layo? Meron tayong social distancing. Paano natin ito masisimulan?
Simulan natin sa ating tahanan. Magsimula tayo na magpatawad sa isa't isa. Tahanan na kung saan yung mga magkakapatid hindi nag-uusap-usap. Parang ang hirap ng ganun, ngayong social distancing. Ngayon tayo nasa tahanan lang. Tapos sa loob ng bahay, kayo-kayo hindi nag-uusap. Magkakapatid nag-iiwasan. Tapos ang liit lang ng bahay ninyo. Ang hirap nun. At sa ganitong pagkakataon ngayong Pentecost, ipakita natin na sumasa atin ang Espiritu Santo. Kasi magagawa ba natin magpatawad? Oo. Dahil sa atin ang Espiritu, sumasa atin ang Espiritu Santo. Napakinggan po ninyo sa ating ikalawang pagbasa. May ipapahayag lamang ng tao na si Kristo ang Mesiyas kung sumasa niya ang Espiritu Santo. Ganon din sa atin. Makakayanan nating magmahal, makakayanan nating magpatawad kung sumasa atin ang Espiritu Santo. Kaya sa mga hirap magpatawad, sa mga hirap magmahal, tanongin ninyong sarili, nasa akin ba ang Espiritu Santo? Kasi baka pag wala sa iyong Espiritu Santo, mamatay ka nang hindi nagpatawad. Mamatay ka nang hindi nagmahal. Diba? Diba, Sir Job? Ano siya yung patatawarin? Ang tanda na sumasa atin ang Espiritu Santo kapag tayo ay naging alagad ng pag-ibig. Pag-ibig na handang magpatawad, pag-ibig na handang magmahal. Yun ang sinabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na nga. Mga kapatid, wala tayong hindi kayang patawarin dahil sumasa atin ang Espiritu Santo. Kapag hirap tayo magpatawad, dumalangin tayo sa Espiritu Santo na tulungan tayong magpatawad at magmahal. Amen. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, nalulubos sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paralito at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating kahinaan at siya dinawang ang magsilbing kaakibat at gabay sa ating buhay. Buong pagtitiwala natin sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya, kaganapan at misyon na tanging sa Espiritu lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kanilang kapangyarihan para sa paglilingkod at paghatid ng higit na kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo.
Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga naghihintay na lamang ng kanilang kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumauna, lalong-lalo na sa kaluluwa nila Sonny Padrique, Christian Gallardo Jr., Florentino at Felicidad Chantenco, Isabel Sican, Tito Bitison, Maxima Payumo, Maximiano Concepcion, Virginia McKennon, Robert McKennon, Ryan Bitison, at Danilo Concepcion. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni Vilma Cajeras at para sa mabilisang paggaling ni Weng Ignacio. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kailangan. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa panalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami katulad ng pagbabagong idinudulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Hanggang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sabayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglinga ay isiniwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya ginawang naglahad ng iyong katapatan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo din. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong inilubos ang
ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Yesu Kristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumukob sa mga taong tinubos na ito'y itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila, Espiritu'y lumilikha ng pagkakaisang diwa. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng talang pinapahal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon sa Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang tinitito ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sa bahin ng iyong aral. Ama, isinasama namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob nito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Yesu Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryo nito. Noong gabing ipagkanulo siya, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Hindi naman, nung matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibuhugos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan, samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain nito. Tunghayan mo ang handog nito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo.
kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birhen Maria, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol, si Santiago, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming naansahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog nito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, Bartolome, ng tanamang obispo at buong kaparian, at ng iyong pinili sa bayanan. Dinggin mo ang mga kailangan ng iyong angkan na ngayon pinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kukupin mo at pag-isihin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat ng luminsan na sa mundong ito na nagtatagay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahin natin ang lakas loob. Miling namin kami diyan sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagulat ang kaharian at kapulihan at kaluwalhatian ngayon at magpasailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang poder ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalo tayo mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kami ngayon ay tumaya
mundo ay nagbago. Buhay ko'y alay sa'yo. Halina, aming Ama, isumo ang Espiritu nang kami ay magtulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isumo ang Espiritu nang kami ay magtulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay magtulad sa iyong anak na si Jesus. Magsiluhod po. Oratio Imperata para sa COVID-2019. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo, ihinto na ang paglalaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nagbubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. magsiupo po sumandali para sa ilang paalala. Magandang umaga po sa ating lahat. Mamayang hapon po sa ganap na alas 5 ng hapon, magkakaroon po tayo ng prosesyon ng Mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa. At dahil po ngayon ay MECQ, tayo pong lahat ay inaanyalahan lamang na mag-abang sa loob ng ating mga bakuran sa ating mga tahanan na pagdadaanan po ng prosesyon at paghanda ng mesa para sa mga imahen at kandilang pipilitan. Yun lamang po, maraming salamat. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tinapos yung magbigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masagana ng dumayo yung Espiritu at ang aming pinsaluhan sa pagdidinig ito sa pamagitan ni Jesus Cristo, Espiritu Santo, magpas sa may iyo ang Panginoon, bukay tingin ng biyaya ng Diyos. Ang
Diyos Ama ng kaliwanagan, nawa kayo ng mga Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang ako'y nalumupag sa tanang mga ilagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag ng magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Spirit of God in the clear running water, flowing to greatness, the trees of the hill. Spirit of God, the finger of morning, fill the earth, bring it to birth and blow where you will. Blow, blow, blow till I be but breath of the Spirit flowing in me. Down in the meadows, the willows are holy, sheep in the pasture land cannot lie still. Spirit of God, creation is groaning, fill the earth, bring it to birth and blow where you will. Blow, blow, blow till I be but breath of the Spirit